Ayan. Hello po, kamusta sa ating mga home buyers? Kamusta po kayo? Jessa Apoyo po ng RRCT Realty. At samahan niyo po ako dito, i-share ko po sa inyo yung mga dapat yung malaman, especially kapag bibili kayo ng pre-selling house and lot. No, so usually kapag pre-selling ang naririnig natin dito, ito yung mga lupa pa lamang, wala pang community, ni gate wala pa lang. Wala pa siya kasi nga ito po ay nasa pre-selling status. Meaning, binibuild up pa lang po yung community, binibuild up pa lang po yung inyong future subdivision, binibuild up pa lamang po yung inyong future bahay. Pero kaya kailangan nyo mapanood tong video na ito dahil in the process sa ating discussion ay malalaman nyo kung ano yung mga pointers na dapat yung tignan para maiwasan po na ma-scam kayo or mapunta sa wala yung binibili nyong, yung binabayad nyo na pera. Usually kasi sa pre-selling, ang puhunan natin dyan ay tiwala, no? Tiwala, pananalig, na meron tayong nilulook forward sa future natin, na nag-trust tayo dun sa kausap natin, developer agent na may bahay na matatayo. Okay po. So, in line that, gusto ko po sa inyo munang ipakita ang isa sa mga affordable housing projects na Apex Homes. Kapartner, of course, ang ating RRCT Realty. Ito po ay isang pre-selling status na house and lot. Yes, ongoing construction naman po ito. So, kasalukuyan pong nagkakaroon ng land development. Kapag pupunta tayo dun sa location mismo, as of this moment, makikita nyo po, nandun ay puro mga backhoe truck. Way back before May siguro, May 2022, nung nag-join ako sa RRCT Realty, Palayan, mga damuhan yung nandun. So ngayon, napatag na po siya at puro mga, ayun nga, truck yung makikita natin. So, allow me to introduce to you ang isa sa mga affordable housing projects po, ang Arrowtown, na kung saan ito ay pasok na pasok at totoong affordable dahil po ang requirement lamang ay 14,000 na basic salary. Again, pag sinabi nating basic salary, hindi po kasama ang OT, allowances, incentives, bonus, commissions. Basic pay, basic salary lamang po ang titingnan natin dito. So, 14,000. Kung hindi naman pasok, no, kung kulang pa, dyan po yung mga pwede tayong humanap ng co-borrower or mag-a-adjust tayo to equity. Nasasabi ko naman na yan sa ibang video ko. Focus tayo dito sa Arrowtown. So, ayan po, nakikita nyo sa picture, no? Ayan, I'm not sure kung naano din ng mouse ko. Sana natututok din ng mouse ko. Anyway, ayan. Socialized townhouses po ang mga nandito. And then, ito po ay located sa Barangay Kalawitan, San Ildefonso, Bulacan. So, i-share ko po sa inyo yung mga information tungkol dito mismo sa file na tinitignan naming mga agent or sabihin na nating Bible naming mga ahente. No? At ang information po na ito ay mula mismo kay Apex Homes. Okay, So, gusto ko rin sanang makita kung pareho tayo na nakikita. Stream yan, okay. Oop. Ako po ay mag-share screen. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. So, I hope, paano kaya malalaman kung pareho, kung nakikita nyo rin yung nakikita? Kung pareho tayo na nakikita. Ayan. Okay, ayun pala. So, okay, balik tayo dito sa file. Iusog ko lang itabi natin. Yan. Okay. So, unahin muna natin itong bahay. Again, this is Arrowtown, no? Located sa Barangay Kalawitan, San Ildefonso, Bulacan. So, may papayo ko. Una, para sure tayo, panatag tayo na totoong madedevelop yung bahay. Legit na may bahay tayong inaasahan. At mula sa developer, kung legit din yung sinasabi nila, tip ko po, hanapin po natin yung license to sell. Kahit sa mga private na bahay, private properties, even land especially,
hanapin niyo po 'tong license to sell at ito namang Araw Town natin ay may license to sell naman po. Ayan, Department of Human Settlement and Urban Development, DHSUD. Kumbaga ayan po yung mga police ng mga developer, no? Just to make sure na nagko-comply sila sa mga requirements and ayon po sa batas. So license to sell number, ayan, 000321, Araw Town Phase 1A, socialized townhouses. Location po, pursuant to BP 220. Okay? So, ang developer po natin ay si New APEC Development Corporation. Okay po. So, next naman, ipakilala ko sa inyo ng isang mabilis si APEC Homes. Si APEC Homes po ay almost 26 years na sa real estate industry. In fact, ilang beses na rin po siyang awarded ng Pag-ibig as top developer. At isi-share ko rin sa inyo na, ayan, so ito yung, ayan, check ulit kung para tayo na nakikita. Ay, hindi tayo pareho na nakikita. Okay, stop sharing ko. And then, share ulit tayo. Share screen. Ayan. Gusto ko pareho tayo na nakikita. Ayan. Ayan, okay. So, ito naman yung sa Facebook, yung Pag-ibig Facebook account. So, noong April 19 to, 7 a.m. Ayan. So, nag-award sila ng mga top developer nila for this 2023. At tayo po, ang APEC Homes po, ayan, here's the complete list of Pag-ibig Star Awardees in the National Capital Region for 2023. Ito po, ang The New APEC Group of Companies, tayo po ay nasa top 5. Ayan. So, The New APEC Group of Companies, meron po kasi tayong Amanaland, Cumberland, The New APEC. So, ayan po yung mga other companies dyan inside the New APEC Group of Companies. Okay? So, stop sharing naman tayo. Okay? So, pinapakilala ko lang sa inyo, gusto kayo maging kampante or magtiwala kayo na legit po ang APEC Homes, matagal na po sila sa real estate industry. Sure po na matatayo yung bahay nyo kahit pre-selling. Of course, at yan ay na mas pinagtibay pa dahil meron po tayong license to sell. Okay? So, kahit pre-selling po, basta po APEC Homes, huwag po tayong mangangamba. Next, more on the details na tayo nung, asan siya? Ayan. So, bakit sa Araw Town? I-share ko sa inyo kung ano ang mga amenities dito sa Araw Town at napakaswerte na mag-a-avail dito. Dahil, ayan. Asan na yun? Ayan. Ito, ang amenities dito po sa Araw Town, of course, may basketball court po tayo. Ayan, pasensya na kayo, loading. Check ko kung pareho tayo na nakikita. Ayan. So, meron po tayong basketball court. Ayan. So, okay na. Sa internet natin, ayos. Basketball court. And then, proposed commercial project. Sa loob po mismo ng Araw Town, bandang unahan to, magkakaroon po ng commercial spaces. So, in the future, no, pwedeng may mga Pure Gold Junior, ayan no, Junior. Pero joke lang, hindi natin sure kung Pure Gold. Pero possible, no. So, mga supermarkets, groceries, and then siguro yung parang mga stall or hindi ko alam sa iba, siguro Metro Point, meron kasi kami dito sa Pasay Metro Point. Wherein sa loob, andun yung mga different brands ng damit, cellphone, may pamassage, may mga tindahan na makeup, ganun-ganon. So, commercial space po siya. Jollibee din in the future, possible yan. So, ang swerte nyo, no? Kasi you don't have to go out. Dahil sa mismong subdivision nyo, pagpasok nyo ng gate, ayun yung mga nasa bandang unahan commercial spaces. And then, mga bahay na. So, swerte. Ayan, of course, lahat ng project may gate. May gate tayo. And then, MRF or para sa mga trashes, garbage natin. Lahat po ng project ni APEC Homes may clubhouse. So, kapag may mga party kayo, no, dito na lang po kayo para hindi na kayo naghahanap or lalayo pa kung saan gagawin yung mga event or special occasions nyo. And then, ayan, may water facilities. Ayan. Okay, so please remember po ng APEC Homes ay under ng low cost or economic housing, no? So, ayan naman po. Baka kasi may naghahanap ng swimming pool, medyo
May swimming pool tayo pero para sa iba nating mga developer yun, sa mga high-end, medyo pricey natin ng mga developer. Okay po. So ayan, ang house model natin po ay socialized townhouse. Ang sukat po ng bahay ay 33.60 or floor area. So ayan na naman yung internet natin, no. So bear type turnover po, lahat po ng bahay ni Apex Homes ay bear type turnover. Ang kagandahan po ay kayo po ang magde-decide ng design, ng color na gusto nyo. Kung gusto nyo 2 bedroom, 3 bedroom, or may work from home space, no, kayo po bahala. So, ayan po ang itsura niya, bear type. Socialized townhouse, wala pong tiles ang restroom, pero may toilet of course, and then yung may ano naman kayo, may sink. Okay? Bakal po yung hagdan. Kapag regular townhouse po, kahoy. Same pa rin, first 3 steps ay semento. Ayan, pareho-pareho ba tayo nakita? Ayan, chine-check ko lang kung pareho-pareho tayo na nakikita. No? Ayan, sa view, kapag nakatayo ka no, sa taas, tapos ayan, kapag nasa second floor ka. Proper ventilation, walang kisame, of course, bare type, kayo na lang po magpapalagay. Pero may abang na tayo ng electrical wiring. So, ayan naman. Socialized townhouse, 33.6 ang SQM. So, regular inner po ang sukat nito, no? Of course, kapag mga end unit, meron tayong, ang sukat ng lote ay 30 para sa inner unit. So, ang inner unit, ito. Ito po ay, kaya ba? Maano ba? Hindi eh. Ito sana. Ayan. Yun. So, ayan. Ito kasi corner, tapos ito end. Ito nasa pagitan ng mga bahay. Ayan. And inner yan. Anyway, so ayan. So, okay, ang reservation fee po, so kapag may nagustuhan na po kayo na block and let, pag magpapa-reserve po kayo, 4,000. Kapag end or corner unit naman po ay 6,000. Pero sa ngayon po, ang available na lang ay mga inner units. Sold out na po yung mga corner unit natin. Okay po. So, ganyan siya. Oops, ano pa ba to? Close na natin to. Hindi na siya natanggal. Natatanggal pa ba to? Ayun, hindi na natanggal. Paano kaya ito tatanggalin? Ayan. Ayan, dyan na lang. Itinago na lang natin. Ay. Okay. Escape. Ayan. Okay. So, ayan yung picture. So, okay. So, ito naman. Pinapakita lang ito yung mga specifications, no? Pero loading. So, move forward na tayo. Okay. Next, landmarks naman po. Or ano ba yung mga malalapit dito sa project natin sa Arrowtown? Ayan. So, of course, ang favorite ng lahat, Jollibee. Okay, loading siya. Dito muna tayo. So, malapit po ang ating project sa Kalawitan Barangay Hall. 3 minutes lamang po sa Kalawitan Elementary School din, Kalawitan Chapel. And balik na tayo. Sana, ayan na. Loading pa rin. Okay. Ayan, sa Bulacan Agricultural State College. And landmark, okay, wag na to. Ayan. Sa Jollibee, San Ildefonso Save More at San Ildefonso National High School. And also along the way, makikita nyo rin naman po yung mga malls na madadaanan natin, hospitals. Ayan. Next, price list, promos. Pakita natin ano na ang for now. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. Medyo, ayan, lupa pa lamang po talaga siya, no? Land development pa lang. Ayan, ganyan na siya. Actually, mas ano pa nga eh. Ito mula sa kanto, so magta-tricycle po tayo papasok. Ayan, ito yung National Highway, no? So, liliko. Ayan, ayan. So, ayan, tama o. Papasok dyan, National Highway. Magta-tricycle kayo, bababa kayo. And then, ayan, papasok kayo dyan. Ayan. So, madali naman siyang hanapin kasi may mga landmark. Ayan, oh. Kumbaga, may mga, ayan, oh, may mga nakatira na rin. So, may community na rin dyan. Ayan, okay. Ayan, may truck talaga yun. Ayan, so, ayan pa lang siya. Ayan, okay.
So, land development pa lang talaga siya. Okay, so now, punta naman tayo, sample flyer. So, siguro hindi na. Ang promo natin ngayon, ayan. Para ngayong April ay naka-discount po na 20,000 discount no dahil new project pa lamang po ang araw taon. Actually, nagsimula siya last year December. Doon po nag-umpisa. Sorry, excuse me. And dahil naka-promo po tayo, aside sa 20,000 discount diretso sa total contract price, ay free na po yung move-in fee nyo. Wala pang amount in particular dito sa project na to. Pero halimbawa lang, no, i-sample na natin siya sa mga existing housing projects natin. Kagaya sa Villa Marcela, let's say 16,000. So dahil free move-in fee, no, hindi siya totally lahat, meron pa rin kayong babayaran. Doon sa move-in fee, ayan, nakalagay, not included sa move-in fee, of course, yung construction bond. Ito yung bond kapag magpapa-renovate ka na ng bahay. Minor kapag sa loob, major kapag loob at labas. Okay? So, of course, di kasama yon. Usually naman, nasa 5,000 to 10,000 naman. Occupancy bond, nakikita ko is 1,000 pesos to. Other bonds. And then, ano ang kasama dun sa free move-in fee? Ayan, yung subdivision maintenance, security, street lights, waste management, maintenance, repair of amenities, utility bonds, temporary payment. Okay, so ayan. So yun, kumbaga, let's say kung 16,000, ang babayaran niyo na lang po is almost makakasave kayo ng mga 14,000, sabihin na natin, mga ganon. Yes. So, minor na lang yung babayaran nyo, no? So, maganda rin to i-take advantage nyo habang may discount, habang libre pa ang move-in fee because 16,000 is still a 16,000. Okay? Next, let's move on naman sa mga price list, no, kung magkano. Pero ipapakita ko muna sa inyo kung ano na lamang ang mga available. Ito ba yun? Ito, mga remaining, no. Remaining house and lot, remaining block and lot na available. Grabe, mas mabilis pa pag ano no? Pag din-download. Okay, so kaysa ayan ang puro makita natin, stop. Ayan. Then share screen. Punta tayo dito sa saan yung download. Ayan, dito na ito pakita. Ayan. So saan na yung na-download? Ayan. So ito yung mga remaining. Whoop. Ayan, so sa Araw Town, remaining available as of April 18. But still may promo pa rin, 20,000 discount, free move-in fee. Okay, so ito yung mga bahay. Block 42, 43, 44, 50, 51. So inner units lahat, no? 41, total of 41 units. Monthly amortization net equity payment or yung monthly down payment po. So, para sa mga naka-budgetarian, makinig kayo. So, kung ang budget mo, no, 2,866.67, sabihin na lang natin 2,800, kaya mo tong i-budget for 30 months. 30 months kasi yung payable ng down payment. So, eto, meron pang 6 sa Block 44. Kung medyo kaya mo naman, 2,933, let's say 3,000, no? Meron pang 7 sa Block 42. Meron pang 9 sa Block 43. Kung sarado 3,000 ang kaya mong i-budget, meron pang 5 sa Block 42 at 3,020 meron pang 5 sa Block 44 and 3,106 meron pang 1 sa Block 50 at 8 sa Block 51. Total of 41 units. So, ito, ganyan yung nagpa-price range, no? Kita ba? Pag, halimbawa, inano ko to. Ayan. Ay! Sorry. Oo. Asa na yun? Stop sharing. Sorry. Price list pala. Asa na yun? Dito tayo. Ayan. So, ito naman yung i-share natin. Ayan.
Ayan, pero I would like to know kung para tayo na nakikita. Double check ko lang. Uh-huh. Ayun na ba? Ayun na ba yung nakikita nyo? Ayan. Shit. Ayan. Yun. Okay. Ayan na. So again, kung naka-budgetarian kayo, no, ito yung mga amount ng monthly down payment. So nasa 2,866, 2,933, meron 3,000, meron 3,020, meron 3,106. Okay, so total of 41 units. So again, land development phase, kagaya ng pinakita ko, Socialist Townhouse 33, located at Barangay Kalawitan, San Ildefonso, Bulacan. So i-check naman natin yung mga price list. Mula dyan sa mga sinabi nilang available. Ayan. Ayan. Yan. Okay. Pero check muna. Ayan. Kung pareda na nakikita. Ito yung gagamit tayo ng ano, no? Ang tag dito? Ng magnifying glass. Pero dahil dyan, stop ko muna. At dito na lang tayo sa aking na-download dahil sobrang, ayan. So mula dun sa mga available na block and lot, dun tayo. Tingnan natin yung price list. Okay? Hindi. Okay. Ito. Ayan. Ayan. So, okay. Double check kung parata na nakikita. Ayan. So, ang sabi kanina ay meron sa block 42. Merong 6 sa block 44. Ito. Unahin muna natin. Sa block 44, merong 6 na tag 228. Block 44. Asa na yun? Ayan. So, kung block 44, punta tayo sa block 44. Oop. Ayan. Ayan, mga inner unit. Ito yan. Ayan, mga tag 228, no? Pero again, para ma-double check na ito talaga yung available, iaano pa natin yan sa portal. Ito. Pakita ko sa inyo yung portal. Sellers login. Okay. Ayan. Ayun. Okay. So, ito yung portal namin, no? Ayan. So, tingnan. Oops, sorry po. No, ito. Ay, namali ako ng pindot. Ito, pag i-reserve na namin kayo via online reservation. Ayan. So, online reservation, hanapin natin Araw Town. Ayan, socialize. Tapos, inner. Kasi wala na rin naman corner at saka end. Puro inner na. Yun lang. Loading. So, ayan. Meron daw sa 42, 43, saan pa? Ayan, 44. Ayan. So, ayan. Okay. So, pag pinindot natin, halimbawa, ito, Block 44, Lot 58, reserve. So, loading na naman. Ayan. Ayan, fill up pa natin. So, hihingin ko po yung mga personal details nyo. Ayan.
Ayan, ito yung broker natin, yung team leader, and then ako po pangalan ng agent. Pag pinindot ko yung next, mapupunta yan sa GCash ko. Kaya ako po, sa akin nyo po ibibigay yung GCash nyo. Sa akin nyo po isi-send. Sa GCash ko, isi-send nyo yung reservation fee para sa online. So, para sa inner unit, 4,000 plus 300 dahil sa portal fee. So, kapag na-reserve ko na po kayo, may marireceive po kayo real-time na text. Ang nakalagay po doon, congratulations, block and lot, ganyan-ganyan. Tapos may link, buksan niyo po yung link, i-enter niyo po yung information na binigay niyo sa akin, i-enter niyo ulit, pero this time kayo naman ang gagawa. And then, i-attach niyo po doon yung 4 initial requirements na kailangan natin, which is yung PSA or marriage certificate, proof of billing, proof of income, yung latest mo na 1-month payslip or COEC, Certificate of Employment with Compensation, na halaga po yun. And then, 2 valid IDs. Also, abisuhan ko na rin po kayo in advance, mag-isip na po kayo ng 3 tao as your character reference. So, dapat alam niyo yung Facebook nila or at least email address. And then, contact information or like contact number. No? Ang purpose naman nun, just in case na hindi kayo ma-reach out ni Ipec Homes, yung friends nyo po, yung 3 trusted friends nyo ang re-reach out. Re-reach out din ni Ipec Homes kung kamusta na po kayo. Pero very, very rare naman nangyayari yun. No? Baga, inadbisuhan ko lang kayo in advance. So, ayun. Basta naman nare-reach out kayo ni Ipec Homes, nakukontak kayo. Goods naman po tayo. Okay? And then, after nyo na ma-reserve, dapat 3 to 5 days, i-reach out po kayo ng marketing office ng Ipec Homes para naman sa online orientation. Pag wala po nag-reach out sa inyo, sabihin nyo po sa akin. Ako po mismo mag-follow up sa kanila. Okay, balik tayo sa price list. Explain ko lang. So, sinasabi nila, ito, sa Block 50, meron atang isa, no? Pero 44 yung tagto 28 daw available. Ayan. Ito. So, ito yung block and lot. So, ganito natin siya basahin. So, halimbawa, block 44 lot 3 with 30 lot area, yung sukat ng lote. Pero yung bahay, pare-pareho po, 33.6. Para sa inner unit, lahat pare-pareho, 30 square meter. So, ang halaga po originally ay 859,600. Pero dahil, ayan po, may discount po kayo. So, 839,600. And then reservation fee, of course, 4,000 plus the 300 dahil on the reservation po tayo. Ayan. So, ang loanable amount kay Pag-ibig kapag minus natin yung reservation fee at saka itong discount, tsaka itong down payment, ayan, loanable amount, 745,000. Ang down payment po para dito sa Block 44 Lot 3 ay 90,600, payable in 30 months. Kaya ito ay 3,020. So, kung may cash, ganito naman. Kung may cash po kayo na 90,600 para sa down payment, good. Para less na sa isipin nyo. Pero of course, you still have to wait for the 30 months. Kasi standard po ito. And then, kung wala naman, ayun nga, binibigyan tayo ng 30 months na Ipec Homes para mabayaran yon installment basis, no? Isipin natin installment basis. So, magkano siya per month? So, 3,020. Once ma-fully paid mo ng down payment, stop payment naman po tayo. And then, so, ayun, stop payment po tayo. And then, kapag na-approve naman na kayo kay Pag-ibig, yung magiging rent to own, no? O yung Pag-ibig amortization ay 4,886.69. So, ganun naman. At ikaw po na home buyer, dapat ang iyong basic salary ay hindi bababa sa 13,961 or let's say 14,000 para safe na lang din po. Okay, so hindi lahat na nandyan sa price list, of course, available dahil may portal po. Ayun po yung updated, no? So, kapag agent ka ng Ipec Homes, dapat may access ka po sa portal para sa real-time makikita mo yung availability. Okay? So, ayan. Meron naman ito 29, no? Sa Block 50, Lot 22, 30 inner siya, 877,400. Ayan. Ang down payment ay 88,400. 29 lang, oh. Pero, mas mataas siya pag na-turnover na kay Pag-ibig. At yung required salary din niya mas mataas, oh. 14,336. Pero again, sold out na. Phase out. Sold out na.
So kahit pare-pareho yung bahay, may factor kasi yung 'pag medyo malapit ka sa unahan or nasa main road, nasa east, nasa west, mga gano'n. So may factor din yun sa pricing natin kay Apex Homes. Okay. So ano pa? Ano pang pwede kong i-share regarding sa ating project na Arrow Town? Also, ang Arrow Town, ang San Ildefonso po ay considered as outer Bulacan. So as much as possible, no, tinatry nating i-save din yung oras natin sa tripping. So every Sunday po. Okay po ang ating schedule ng Arrow Town. And then para makita nyo na rin yung iba nating project like sa Baliwag City, sa San Rafael, Bulacan. Okay? Ano pang pwede kong site pics? Hmm, Stop sharing. Ano pa kayang pwede kong i-share sa inyo? Pag may mga questions pala kayo, no, message lang po kayo sa dito sa YouTube or sa Facebook ko. Direct lang po sa Facebook ko, Jessa Apuya. Searchable naman po, nakapublic naman po yun. Pag may mga housing inquiries po kayo para sagutin. Tulungan ko po kayong masagot yung mga katanungan niyo. Ayan. Requirements? Sige, pero sinasabi ko na rin naman to sa mga video ko, no? Pero anuhan na lang din natin. Napakaganda ng internet talaga. Mauna pang mag-download. So, okay, close natin to. Ayan. Okay ba to buksan? Ayan, okay na siya buksan. Ayan, so lakayan natin. Op. Kung kayo po ay locally employed, ito po yung mga initial requirements. So, proof of billing, proof of income and employment. Yung sinabi ko na po, at least 1 month updated payslip or COEC. Proof of billing, Meralco, Maynilad. Ayan, may pa-barangay certificate pa, no, insurance, internet. Not necessarily nakapangalan sa inyo, okay lang yan. Basta dito po kayo nakatira sa Pilipinas, okay? 2 valid IDs. Ang pinakamaganda dyan, yung company ID. Of course, para mapakita natin may continuous income tayo, no? Wala namang company ID, gawin pa rin nating 2 valid ID. Pinakamalagay yung SSS, UMID ID. Tapos yung pag-ibig, loyalty card, yan, maganda yan. May iba pang ID, passport, tapos yung mga license nyo, ganun. TIN ID, yan, yung TIN ID kasi kailangan din natin ng TIN number, ha? And then birth certificate if single and marriage certificate kapag kasal na. Ngayon kung kayo naman po ay OFW or seaman, halos pareho pero dagdagan nyo na lamang po ng job contract yung latest and also make sure na may English translation, no? Para nababasa naman ng mga marketing officer natin para makita bago ba to, kailan ma-expired, magkano yung salary na indicated, no? Sino yung employer nyo, ganun. Ayan naman, no, in the absence of latest job contract, submit nyo po yung Certificate of Employment with Compensation with Work Permit or Residence Identity. Latest payslip, at least dito naman kung OFW, at least 3 months. Pero sasama mo pa rin ng permit, work permit or residence ID. So very important yung work permit at residence identity o residential ID, parang residence identity. Salary certificate with, of course, work permit and residence identity. 2 expired contract and passport with entry-exit stamp. With work permit pa rin and residence identity. Of course, proof of billing dito sa Pilipinas, 2 valid ID, ay na passport and government-issued ID. Birth certificate, marriage certificate. Kung kayo naman ay may business, self-employed, okay lang yan. Pwede ka pa rin kumuha, of course naman, no?
Pero unahan ko na kayo, better na updated pa rin yung pag-ibig nyo kung gusto nyo idaan sa pag-ibig, no? Pero pag bank, okay naman, mag-ready na lang po ng post-dated checks. Pero kailangan pa rin natin ng ITR, Income Tax Return, BIF Form 1701, and bank statement, usually 6 months. And 6 months para sa pag-RFO, and then 12 months kapag pre-selling. And also dapat yung net income is pasok dun sa required basic salary. So let's say 14,000. At least or more than 14,000 dapat yung net income na makikita dun sa ITR nyo po. Okay? And then of course the proof of billing, dalawang valid IDs, and marriage certificate. So ayun naman po, no. Ayan. So ano pa? Halos lahat na rin. And then computation. Okay, sample flyer. Ito lang naman to si Dominic. Ayan. Ayan. Okay. Stop sharing na natin. Oop! Wala yan. Late na. So, ayun lamang po, no? So, I hope. Ayan, pakita natin. Ayan. Okay. Check. Okay. Ayan. So, ayan po yung ating pre-selling na project sa San Ildefonso, Bulacan, ang Araw Town. I hope mula sa umpisa hanggang sa ngayon, napagtanto nyo na kung ano yung mga factors or pointers na dapat nyo pong malaman, no? Para masigurado natin na meron po tayong inaasahan na bahay kahit po ito ay nasa pre-selling status pa lamang po, no? So, ayun lang. Siguro share ko ay I'm happy or not happy, pero actually dapat ako ay may tripping ngayon today. Pero nag-message yung buyer na siguro this is not yet the right time na bumili sila ng bahay nila, no? So, i-set aside muna nila yung goal na yon. So, kumbaga kung iambing natin to sa relationship, kumbaga, yung naka-get up ka na, maaga kang gumising, tapos biglang malalaman mo hindi matutuloy yung lakad nyo, no? Kung relationship to, abay magtampo ka. Okay, kasi pinagandaan mo, in-anticipate mo to. Pero bilang ahente, wala po tayong magtampo. Kumbaga, normal. Normal, no? Ang legit na ahente ay dumadaan sa ganong pangyayari. And in a way, thankful na rin ako kasi at least hindi man ako natuloy, nabigyan ako ng pagkakataon ulit na magganito, na mag-share sa inyo, no? Nami-miss ko na rin kasi actually yung ganito. O parang feeling ko mas magaling, mas okay ako sa ganito. Hindi pa ako dun sa part na nag-edit ng mga video kagaya ng iba. So, I'm trying my best din na matuto. Kaya kung mapapansin yung mga FB Reels ko, parang mga pala, very, very amateur, no? Kasi ako lang mag-isa eh. Wala ka namang katulong kahit event to eh. Ito, parang ako lang din naman gumagawa nito. And this is where I find myself na very happy na nag-share and nag-guide sa inyo kasi I was once a home buyer din myself na nag-agent. Kasi mission ko na maging matalinong home buyer ka. Gusto ko i-guide kita. Okay? Gusto ko kung may mga tanong ka, masagot ko. Bilang ahente, of course. And I value yung mga perang binabayad nyo, no? Kasi pinaghirapan din natin yan. And lahat tayo bilang home buyer, nilulok forward natin na sana ito na yung best na bahay na para sa akin. Sana ito na yung bahay na hindi man ito yung dream home ko dahil lahat tayo gusto natin malaki lahat agad, malawak, malaking bahay, pero kaakibat nito is mas malaking price, of course, dahil sa scarcity ng lupa dito sa Philippines. Actually, napakalaki ng backlog ng when it comes to housing demands. Ibig sabihin, hindi yung although ang gobyerno ay may mga pabahay, hindi siya enough para i-sustain o ma-fulfill lahat ng needs ng bawat isa. Kaya ito, may mga developer, may mga private entity na nakita yung needs kaya gumagawa ng ganito, ng mga bahay na ino-offer nila sa atin ng mga home buyer, no? So, ayun, kaya kung minsan, advice ko rin, kumbaga, i-secure mo yung future mo sa kung anong kakayahan ka meron ngayon. Okay? So, sabihin natin,
kukuha ka ng bahay, maliit lang, then work hard ulit para next time makuha mo na yung bahay na talagang gusto mo. Or next time, simulan mo sa lupa pa lang, and then dun mo i-build yung totoong pangarap mo talaga na bahay. Pero for now, at least nasa stepping stone ka na. At least naka-first step ka, no? Na i-secure yung future mo sa kung anong kakayahan ang meron ka ngayon. Okay po? So, ayun yung takeaway ko. So, once again, kung may mga tanong po kayo, comment down below or i-message nyo po ako directly sa aking FB account, Jessa Apoya po. One of the agents ng RCT Realty, dating home buyer, ngayon ay agent dahil gusto ko, mission ko na maging matalinong home buyer ka. Maraming salamat and good luck sa inyong future bahay. Pero bago ko kayo iwan, gusto kong panoorin nyo tong video kung ano ang itsura nitong Arrow Town. Okay, so hanapin ko muna. Ayan. Okay, ready na ba kayo? So, yun lamang po, no? Maraming salamat po ulit. I hope you enjoy this video. Bye! Sorry. Hindi yan yung share ko. Hindi yan yung share ko. Pangit yun. Raw video yun. Wag yun. Yung may sound yung share natin. Okay. Ito yung share natin. Na epic to. Yang.